Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It's the light of light. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Mga kapatid, habang ako ay nagnilay-nilay sa ating mga pagbasa, lalo tigit na sa Ebanghelyo natin ngayon, naalala ko po yung isang kwento ng isang monk at sa kanyang isang estudyante. At isang araw, ang kanyang estudyante ay lumapit doon sa monk at may tinatanong. Sabi niya, "Master, paano po ba maging isang banal katulad ninyo? Talagang na-inspired po ako sa inyong kabanalan. Gusto kong maging isang banal katulad ninyo." Tumugon yung isang monk, yung kanyang guro. Sabi niya, "Talaga gusto mong maging isang banal?" "Yes po, Master. Gusto ko pong maging isang banal katulad ninyo." Sabi na ngayon ng Master, "Sige, kung gusto mo maging isang banal, alalahanin mo ito. Alalahanin mo ng isang araw ay divided into fragments of hours, 24 hours. At ang isang oras, alalahanin mo rin, ito ay divided into fragments of minutes, 60 minutes. At alalahanin mo rin, ng isang minuto ay divided into fragments of seconds, 60 seconds. At kung gusto mong maging isang banal, mamumuhay ka bawat segundo." Sabi niya, "Wow, ganun po ba maging isang banal? Na mamumuhay bawat segundo, bawat patak? Ganun po ba?" Sabi ng monk, "Yes, ganun po ang panawagan sa ating lahat. Kung nais nating maging isang banal, hindi po tayo maging seasonal. Hindi po pwede na sabihin natin, gusto kong maging isang banal, bukas na. O sabihin natin, gusto kong maging isang banal, after tomorrow na, o sa isang linggo." Baka sasabihin dito na baka hindi ka nasisikatan pa ng araw, napakaganda ang adikain mo, maging isang banal, at yun man talaga ang panawagan sa ating lahat, panawagan na maging isang banal. Ngunit again, ang napaka-challenging sa atin, na kung tayo ba ay namumuhay na kabanalan na bawat segundo. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, isang panawagan din po ng kabanalan na hindi lamang naging seasonal. Isang panawagan ng kabanalan na ito ay paghahanda natin. Kahit pa man hindi natin alam kung anong mangyayari, kung darating ba bukas, susunod ng mga araw. Ang importante, ngayon, pinaghandaan ko ba ang pagdating ng Panginoon? Dahil ngayon, ito yung stepping stone ko ngayon kung paano ko marating ang bukas. Ang kabanalan ko ngayon ay ito yung kabanalan para tungo sa kinabukasan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin, dalaga na inyayahan. Inyayahan para salubungin ang ikakasal na lalaki. Inyayahan, iniimbitahan. Pag inimbitahan tayo, ibig sabihin, kilala tayo doon sa ikakasal. Pag kilala tayo sa magkakasal, pinagkatiwalaan tayo. Napakasarap kung pinagkatiwalaan tayo ng mga kapatid natin. Napakasarap tumugon doon sa mga taong nagtitiwala sa atin. Ngunit pag minsan, ang opportunity sa pagtawag natin ay sinasamantala natin. Hindi natin nakikilala, hindi natin tinitingnan yung mga taong nagtitiwala sa atin. Sinasamantala natin. Yun nga, pag minsan, alam natin na lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos sa mga biyaya.
Ngunit yung mga biyaya natin, hindi natin nakikita yon. Hindi natin pinapahalagahan yon. Bakit hindi natin pinapahalagahan? Unang-una, dahil hindi man natin tinitingnan yung taong nagtitiwala sa atin. Dahil kung tinitingnan natin, yung mga taong nagtitiwala sa atin, sabihin natin, wow, napakaswerte ko naman. Pinagkatiwalaan ako sa daming mga tao, sa kapaligiran. Madaming mga kapatid ko nakapaligid sa akin, nakasalamuha ko. Maswerte ako dahil pinagkatiwalaan ako. Hindi kaya tayo din pong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos? Wala pong hindi pinagkatiwalaan ng Diyos. Ngunit, hindi natin nakikita yung tiwala ng Diyos sa atin. That's why sinasabi ni Pope Benedict Emeritus, the late Pope Benedict, that our faith is a human response to the God who loves us first. Kung nagmamahal sa atin ang Diyos, ang unang nagmamahal sa atin ay ang Diyos man talaga. Ang sa atin, isang tugon natin. Paano din matutugunan yung pagmamahal ng Diyos? Pagmamahal ng Diyos sa atin na pinagkaloob niya ang lahat-lahat ng mga biyaya, kahit yung kanyang kaisa-isang anak. Ang ating Jesucristo, pinagkaloob niya, inaalay niya ito para ipapadama sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ngunit makikita natin mga kapatid sa Ebanghelyo natin ngayon na yung mga babae, 5 babae na sinasabi dito ng Ebanghelyo natin, mga hangal na sa kanilang pagsalubong, opportunity yun para sa kanila. Ngunit again, dala-dala nila ang hindi nila tinitingnan, hindi nila pinaghandaan. No, para bagang hindi nila iniisip-isip, hindi nila pinagnilinilayan anong pwedeng mangyayari sa paghihintay ko sa lalaking ikakasal. Ngunit may 5 babae din po na mga matatalino. Pinag-iisipan nila, pinagnilinilayan nila ang posibleng mangyayari. Dahil itong 5 ito, nagpinaghandaan nila, pagdating ngayon, so may sumisigaw, nandito na ang ikakasal na lalaki. At dahil handa sila, sumasama sila doon sa pagpasok doon sa kasalan. At yung 5 namang hangal, naghahanap pa, naaburido pa yung ulo. Saan tayo maghanap dito ng mabibiling langis dito? Hindi handa. Dahil hindi handa, sa pagdating ng panahon, nahuli. Hindi kilala. Hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, ito yung kabanalan na tinatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yes, nandyan man tayo pag minsan sa ating kahinaan, nandyan man tayo sa ating kasalanan, ngunit alalahanin natin na bawat minuto ng buhay natin ay tinatawag tayo ng Diyos para maging isang banal. Ngayon ay isang panawagan ng Diyos para maging isang banal. Yun nga, napakaganda sa isang awitin. Dahil ang ilaw na ito, ang nagsimbolo dito na yung lalaking kakasal, walang iba kundi ang mukha ng Panginoon. Yung mga babae na 5 hangal, 5 matatalino, tayo din po, nagsisimbolo din po sa atin ito. Mukha po natin ito. At ang tanong dito, yung mga ilawan natin na dala-dala natin, hindi yun sa atin, kundi ang ilaw ng Panginoon. Nagsisilbing liwanag sa ating paglalakbay. Liwanag na kahit anumang mga hamon sa buhay, pag handang-handa tayo, pinaghandaan natin yung pagharap natin sa mga hamon sa buhay, kayanin natin yon. Kayanin nating malampasan yon. At sinasabi nga ng awiting ito, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. kahit pa man maliit lamang na ilaw sa kadiliman, kahit pa anong kadiliman, pag may isang ilaw lamang na sumisibol, alam ko kung saan ako papupunta. Alam ko kung sinong papupuntahan ko. Dahil sa ilaw na yan, walang mananaig sa kunting ilaw, hindi mananaig ang kadiliman sa ilaw ng Panginoon. At tayo, ang ilaw na ito, at sinasabi dito, let this little light of mine, let it gonna be shine. Let us share itong ilaw na ito. Ibabahagi natin itong ilaw ito sa ating mga kapatid. Na yung mga kapatid natin nandyan sa kadiliman, makikita yung ilaw natin kahit pang kunti lamang na ito
na sumisibol, makikita nila, wow, kailangan ko rin po yung ilaw na yan. Dahil yun nga, dumating itong ikakasal na lalaki in the middle of the night. Napakadilim. Ngunit again, dahil may ilaw tayong dala-dala, nandyan si Kristo sa atin. Walang mananaig sa liwanag ni Kristo. Ang kadiliman man, hindi ito mananaig sa liwanag ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, ang habag ng Diyos, ay mamumutawi ito. Kahit pa man anong mga hamon sa buhay, this light of ours shine na doon sa ating mga kapatid na nangailangan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen.